Whew. At yun na nga, inaresto na si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo at dinala sa The Hague sa Netherlands para humarap sa International Criminal Court o ICC sa salang crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs na inilunsad niya noong taong 2016 to 2022 sa ilalim ng kanyang termino. At aaminin ko na isa ako sa marami na pabor sa pangyayaring ito at naniniwala ako na dapat talaga siyang managot sa libo-libong nabatay at pinatay alinsunod sa mga inutos niya sa kapulisan noon at sa kanyang mga tagasunod. At marami na ang nagpaliwanag sa social media at sa legalidad ng pag-aresto na ito. Marami na rin nag-away, maraming mga nagsi-unfriend ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala at patawarin niyo po ako kung makikisali po ako sa usapan. Sabihin na lang natin na para ito sa iilan man lang na maaaring sa akin lang magkakaroon ng pagkakataon na marinig ang mga bagay na ito. Kaya baka naman pwede natin itong pag-usapan ng mahinahon. Susubukan ko lang po na sagutin ang ilang mga madalas kong naririnig sa mga taga-suporta ni President Duterte at sa kanyang laban sa mga mahihirap sa laban sa mga droga. Okay, simulan natin dito. Naniniwala ako na may kasalanan si Presidente Duterte sa kabilang kanan na patayan na nangyari nung panahon ng Tokhang. Pero naniniwala din ako na may karapatan siya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. At sa tingin ko, nag-gets nyo naman na, di ba? Gets nyo na kung bakit kailangan ang due process, di ba? Isipin nyo na lang, binibigyan ng pagkakataon si Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil karapatan niya ito. Ganito ang tamang proseso at mukhang marami bigla ang nakaintindi ng karapatan ng lahat ay tratuhin na inosente hanggang mapatunayan na nagkasala ng walang duda. Yan ang karapatan na sa kanyang pag-uutos ay pinagkait sa libo-libong pinatay ng walang laban. Kasama ang ilang libong walang kasalanan at napagbintangan lang. Kaya linawin po natin ito. Ang due process ay hindi pagbabaliwala sa mga biktima ng krimen. Ito ang proseso para siguraduhin na ang taong mananagot at mapaparusahan ay talagang siyang gumawa ng krimen. Hindi yung basta may tinuro lang tayo na kung sino at agad siyang paparusahan. Ang due process ay hindi para sa mga biktima ng krimen. Ang due process ay para sa akusado. Hindi ito para protektahan ng mga kriminal. Ito ay proteksyon para sa mga taong inakusahan ng mali. Proteksyon mula sa mga pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ito ay proteksyon na maaaring kailanganin ng kahit sino man sa atin para siguraduhin na hindi tayo basta pwedeng akusahan lang ng kung sino man at base lang doon ay agad na ikukulong o papatayin. No one man has the right to act as judge, jury, and executioner. May sistema ang batas at kahit na mabagal ang batas, dapat pa rin itong sundin. Alam naman ng kapulisan noon na maraming mga inosenteng nadadamay sa mga patayan. Nakumpirma na rin ito sa korte sa ilang mga kaso kung saan nahatulan ang mga pulis na pumatay ng mga suspect na walang laban. Wala lang talaga silang pakialam. I mean, naalala niyo yung sinabi ni dating police chief na senador na noon, Bato de la Rosa, tungkol dun sa isang batang namatay sa isang operasyon. Naalala niyo to?
Sino bang gusto? Ikaw ba, pulis ka, gusto mo may bata matamaan? Never. Kasi ikaw may anak ka rin. Hindi mo gusto may mangyari na ganun. Pero shit happens. Oo. Oh, during operations, shit happens. Shit happens ang puta. Bato talaga hanggang puso. Gag. Alam din naman natin na nung panahon na yon, kahit na mga sinabing nanlaban ang rason kung bakit sila pinatay, alam na natin ngayon na pinilit lang silang lumaban, di ba? I mean, kung meron lang sanang eyewitness na makakapagkumpirma sa atin ngayon na ganon ang nangyari. Meron ba? Meron? Meron akong death squad. Death squad. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Anong mangyayari sa atin kung ang mga tao may karapatan na magdala ng armas ay may karapatan din na pumatay na lang kung kailan nila gusto, kung sinong gusto nilang patayin? Hindi ba mauuwi tayo sa gulo? Ganito na lang. Kung sa'yo kaya nangyari ang mga ito, tatanggapin mo na lang ba? Shit happens na lang ba? Paano kung ikaw ang napag-initan, napagbintangan, napagdiskitahan? Hindi ba sisigaw ka din ng human rights at due process? Paano kung kamag-anak mo ang napatay dahil may nagsabi na addict sila? Hindi ba hahabulin mo rin ang katarungan para sa kanila? Hindi ba dapat may managot? Tandaan mo, tuloy lang ang pag-iikot ng mundo. Paano kung may galit sa'yo at naisip nilang samantalahin ang tokhang para makapaghiganti? Sasabihin ko lang na naniniwala ako na sa tingin mo siguro noon, mas safe talaga ang panahon na yon kasi malamang hindi ka apektado. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi lang ikaw ang tao sa mundo at hindi dahil hindi nangyari sa iyo, ibig sabihin walang nangyari. Kaya ang tanong ko sa iyo, kaya mo ba? Kaya mo bang tumingin sa mga mata ng lahat ng pamilyang nawalan ng tatay, nanay, kapatid, anak, kaibigan, walang kalaban-laban, sa kamay ng batas na dapat ay pumuprotekta sa kanila? Kaya mo bang sabihin sa kanila na mas safe sa panahon ng tokhang? Pakisabi kay kay Kian, kay Carl, kay Kulot, kay Raymar, kay Francis, kay Aldrin, kay Joshua at Julius, kay Angelito, Jonel, Sunny, kay Micah, kay Skyler, at sa ilang libo pa na hindi na natin nakilala, sa ilan na maaaring nawala na lang at hindi na natagpuan. Tingin ko hindi nila alam na safe noon. Baka pwede mong sabihin sa kanila. At kung tingin mo, kaya mo nga sabihin, ang masasabi ko na lang ay, may mga taong natututo lang kapag nasaktan. Kaya kapatid,
huwag sanang mangyari sa'yo. Isang inosenteng buhay lang na mawala sa kamay ng batas ay sobra na. Pero ang dami ng mga pinatay nung panahon ng Tokhang ay hindi aksidente lang. Yun ang natural na kahihinat na ng kulturang ginawa ni Duterte, kung saan hindi lang hinayaan ang mga pulis, kundi lalo pang pinalakas ang loob nila na pumatay ng walang pakundangan. At maniwala ka, naiintindihan ko yung inis at inip sa putang ng bagal ng pagkilos ng hustisya sa Pilipinas. Naiintindihan ko yung pagnanasa na makapaghiganti, na makita ang pagdanak ng dugo ng mga taong nanakit sa atin, yung mga sinisisi natin, naiintindihan ko. Pero hindi dahil hindi ka apektado noon, hindi na dadating ang araw na ikaw naman ang maghahabol ng katarungan. Hindi ka man mapatay, dadating din ang araw na pagbabayaran nating lahat ang pagpikit sa mga pang-aabuso ng mga taong niluklok para magsilbi dapat sana sa taong bayan. At hindi mo makukuha ang katarungan sa pagpapatuloy ng siklo ng kawalan ng hustisya. Hahantong lang ito sa walang katapusan na paikot-ikot ng karusela ng mga bagong biktima. Samantala, habang nag-aaway tayo, panalo silang mga nakaupo sa trono. Dahil sa tuwing nakatuon ang pansin natin sa isa't isa, pinagsasamantalahan nilang mga may kapangyarihan ang pagkakahati-hati natin para patuloy na lapastanganin ang bayan. Kaibigan, ginagamit ka lang nila para manatili sila sa kapangyarihan. Minsan tao pag hinihingi ang iyong boto, pero itatapon kang parang hayop pag di ka na kailangan. Wala silang pakialam sa iyo. Hindi tayo dapat ang magkalaban. At maganda sigurong may tanong mo na ngayon sa sarili mo kung talaga bang pinagsisilbihan ka nitong mga taong iyong pinaglalaban.